Irabtab po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito sa ating pinag-aaralan sa book ng awit, sa book ng Psalms, at nandito na tayo sa chapter 81. At ito po ay awit, sabi dito, sa araw ng kapistahan. Ito ay katha ni Asaph upang awitin ng punong mga awit ayon sa Gittith. Sabi niya, itong Gittith na ito hindi natin alam kung ano ba yung eksaktong kahulugan nito, yung salita po na ito. Kahit dito sa Bible ay sinasabi po niya dito sa kanilang commentary po dito na ang kahulugan ng salitang ito ay, sabi dito, hindi tiyak. Maaring ito'y tumutukoy sa isang uri ng instrumento o isang tono ng awit. So, hindi na po ipinagbigay alam sa atin yung kahulugan ng salita po na ito. Pero sa kapanahunan po nila kabisado po nila yung salita po na ito. So kung ito ay isang awit, sabi dito, sa araw ng kapistahan, ano kaya yung nakapaloob na mga lyrics nito? Ano kaya yung mga binabanggit ng mga awitin po na ito? At ito po ay katha ni Asaph. So kilala po natin itong si Asaph. Isa rin po siya sa mababasa rin po natin na kumakatha ng awitin na katulad po nito. So kung sa kapanahunan po nila ay maaring marami pong pangalan na Asaph, katulad sa kapanahunan din po natin ngayon na may mga sa buong mundo may mga katulad po tayo, di ba, ng mga pangalan, at lalong-lalo na sa lahi na ito. So tignan natin itong kathapon nitong si Asaph. Nasubukan na po ba ninyong lumikha ng isang awitin na nakapag-compose na po ba kayo ng isang awitin? So ito ay madalas ng kwento po ito ng buhay mo, or kwento ng nangyari sa iyo, kwento ng ibang tao, o kaya trip mo lang nakapag-compose ng awitin. Dito naman ay makikita po natin na yung mga kino-compose po nila ng mga awitin na pinag-aaralan po natin kwento po ito ng kanilang buhay, yung mga nakaraan nila, kung ano yung mga nangyari sa kanila. Kwento ito ng Diyos na sinasamba po nila, kwento ng kanilang pagtatagumpay, kwento ng ang dami-dami nila, lahat na lang yata ng tagpo sa buhay po nila ay ginawan po nila ito, di ba, ng awitin. Ginawan nila easy na titik po nila ito, at kanila po itong inaawit. Kasi dito na preserve, di ba, yung mga kwento ng nakaraan. Ito kasi yung maipapasa. Tignan mo itong mga kathapon na ito. Ilang ilang generations na, di ba, yung napagdaanan nito, pero nandito pa rin siya. Yung mga kanta kasi, kahit naman sa kapanahunan na ito, yung mga inaawit ng mga bata, parang lalo-lalo na yung mga old, di ba, na mga awitin, yung mga lumang mga awitin, most of them ay kabisado na natin. Yun din ang inaaral ng mga bata ngayon, may mga ganun akong naririnig na kinakanta ng mga bata, at pag itinuloy mo yun, magtataka sila bakit alam mo, kasi nga paulit-ulit lang siya, ang nakakalungkot lang, kahit sa mga awitin po natin sa Pilipinas, hindi na siya historical, hindi na siya kahit yung mga lyrics nito parang kung ano-ano na lang, basta kumita lang, kung makapag-compose lang, basta
kung ano-ano na lang, 'di ba, yung mga lyrics, maganda yung tugtog niya, ano, pero kung titignan yung mga lyrics ay hindi po sila na nakaka-encourage. Lalong-lalo na wala po itong connection sa sa relasyon, ano, sa Panginoon, no. Mabuti na lang at may mga ganito pong klase ng awitin, ano, na compose at napapakinabangan po natin ngayon. Pero mas maganda sana, ano, kung kahit yung mga tugtog nito, paano ito awitin, ano, ay naituro din sa atin. Pero hindi kasi wala na tayong capacity to know, dahil sa dami, ano, ng mga nagdaan ng mga panahon. So sabi dito sa verse 1 ng chapter 81, masiglang awitan ang tagapagligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Siyempre, araw ito ng kapistahan. Sino ba naman yung malulungkot? Diba? Kahit naman sa kapanahunan na ito, yung mga dumadalo po sa mga pista-pista ng tao, pista ito ng araw ng kapistahan po nila ito, at automatically talagang nagsasaya, 'di ba, yung mga tao. Kung itong ginagawa po nila na holiday na ito para po sa Panginoon, nakakahiya naman doon sa Diyos, 'di ba, kapag sila po ay aawit ng may kalungkutan. Kaya una pa lang sinabi ng composer na ito, sinabi ng mga awit na ito, na lumikha ng awitin na ito, kung aawit ka, dapat masiglang awitan, sabing ganon, no? Dapat meron yung, sabi niya doon sa mga tao, kahit naman aawitin nila, di ba, yung awitin na ito, kung aawit ka, dapat may kasiglahan, masiglang awitan, kahit ano man yung na raramdaman mo, kahit ano man yung nakaraan mo, kahit ano man yung sitwasyon mo, kung aawit ka sa tagapagligtas, sabi ng composer na ito, dapat may kasiglahan. Napakahirap kasi, di ba, kapag there is something inside of you na hindi maayos, tapos bigla kang aawit, pero knowing na kung sino yung aawitan mo, ito yung tuturuan mo yung sarili mo, 'di ba? Lalong-lalo na sa Panginoon, alam po niya yung lahat. Alam niya kung ano yung nasa kaloob-looban natin, no? Nakakahiya lang talaga sa kanya, 'di ba, kapag aawit tayo ng may ng may kalungkutan. Sino ang matutuwa? Kahit nga doon sa 'di ba, minsan doon sa mga sumasayaw, parang nakakaawa silang panuurin kasi hindi man lang ngumingiti. Yung alam mo yon, yung kahit doon how do you express your kasiglahan, 'di ba? Nakikita po 'yun, nagre-reflect 'yun, napakaganda na tignan, 'di ba, yung mga umaawit, sumasayaw, 'di ba, nang may kasiglahan, hindi naman yung magwawala ka doon, pero nakikita 'di ba, nakikita sa expression, nakikita sa galaw, 'di ba, kung yung taong umaawit, 'di ba, ay may kasiglahan. Sabi dito, masiglang awitan ang tagapagligtas. Sabi, itong Diyos ni Jacob, awiting may galak. Nakakita na po ba kayo ng isang bata? Kasi madalas tayong gustong magpaawit sa bata, 'di ba? Yung bata na talagang ayaw umawit, tapos napilit lang kasi papaluin, 'di ba, parang hindi magandang tignan kaysa doon sa bata na talagang very jolly siya, na umawit, no? Magandang magandang tignan, no? Sabi dito, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Awitang may galak. It is a command. Hindi sinasabi dito ni Asaph na pwede ba ninyong awitan si God ng may
kasiglahan. Hindi it is a command, no? Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Kung wala ka rin lang galak, edi wag ka na lang umawit, di ba? Nakakahiya lang doon sa para kang magbibigay ng papuri, reject. Lahat pa naman ng mga reject hindi tinatanggap, 'di ba, ng Panginoon, no? Kahit nga doon sa kanilang mga offering, sa mga burnt offerings nila, sa kapanahunan na nila, sa paghahandog po nila, hindi po pwede yung may kapintasan, hindi po pwede yung may bali ang mga buto-buto, 'di ba? Kaya nga doon sa cross, 'di ba, ng Calvary, hindi natin nakita na binali yung mga paa ng Panginoong Jesus, yung mga kasama niyang ipako. Yun po yung mga binali kasi mga buhay pa sila, Ang Panginoong Jesus hindi give up na niya yung kanyang buhay sa period lang ng 6 hours. Hindi nabali yung kanyang mga paa, patunay na talagang patay na siya. Ito ay representation na talagang fitted siya for to become an offering, walang kapintasan. Walang kapintasan yung buhay niya, So awitang may galak, sabi dito. Umawit sa saliw ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. So maganda kasi kapag ang awitin, 'di ba, ay may mga instrument din na nakakapagpaganda rin po ito, 'di ba, sa pag-aawitan ng mga tao. Yung talagang may coordination yung lahat, kahit yung volume, 'di ba? Masakit sa tainga kapag merong isang instrument, 'di ba, na napakalakas. Mas importante yung lyrics, 'di ba, ng inaawit. At kahit pansinin natin sa kahit na anong klase ng mga recordings, yung boses yung naririnig, in a medium lang, hindi sa masyadong very large or yung very malakas, 'di ba, na volume, magandang pakinggan po 'yon, na naririnig mo yung lyrics, 'di ba, ng mga awitin, na kapag naka-attend ako dati sa isang church somewhere yata in Tel Aviv, wala ka man lang talagang maintindihan hindi ito sa sa pagda-down, kasi lahat naman ay may mga problema madalas sa music team. Pero ang hirap makinig sa napakalakas yung drums, 'di ba? Hindi na marinig yung lyrics ng umaawit, Hindi po 'yun masyadong maganda. Kaya ako minsan madalas ginagawa ko po 'yun na i-lower mo. Pwede namang i-lower 'yun anuhan mo lang yung pulso mo, Alalayan mo lang, 'di ba, yung pulso mo, kasi nagda-drums din naman ako dati, Kaya ko naman siyang pababain, 'di ba, yung boses. Dapat may coordination, pagdating sa mga instruments, Kaya 'yon, kayang ayusin, Kung makikinig ka sa mga awitin na naka-record na maganda talagang pakinggan, may coordination sila, So maganda na may mga instrument din. Sabi dito, ang instrument nila na available sa kapanahunan po nila is tamburin. Sabi dito, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, Sabi dito, hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang. So tayo, as we learned, 'di ba, from the past, alam natin na itong mga trumpets po na ito, napakahalaga po ito, 'di ba, sa buhay po nila.
no? Hinihipan po nila yung trompeta. Marami po itong ibig kahulugan, 'di ba, sa kanila. Hinihipan nila yung trompeta as a sign of warning, na may mga kalaban na dumarating, or hihipan nila yung trompeta kasi ito ay call for calling everyone, 'di ba, na mag-assemble sa isang lugar, o may mga meeting po sila, 'di ba, na nagagawin. So ito yung instrumento na kung saan nagbibigay sa kanila, 'di ba, ng information, no? So sabi dito, hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang. May mga may mga tono din, 'di ba, yung trumpet nila. May mga pag na-identify nila na napanood ko yun sa sa YouTube, no, na may mga ginagawa din po sila, 'di ba, na mga sound ng trumpet na kung saan ay alam po nila lahat, 'di ba, yung ibig kahulugan nito, no? At sabi ito, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang kung buwan ay bagot nasa kabilugan. No? So ito ay patunay na yung, alam mo yun, kapag hinipan na ng trompeta, yung kanyang hinipan na ng tao yung kanyang trompeta, meron po siyang isi-signify, 'di ba, na nagagawin po nila, no? So sabi dito, pagkat sa Israel, ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Ito pala ay isang utos, ito ay isang batas na hindi po pwedeng baliin, no? So dapat nilang sundin. Dapat nilang sundin yung mga sinasaad na batas na ginawa. Sabi dito, hindi ni Jacob kundi ng Diyos ni Jacob, no? Ng Diyos ni Jacob. At sabi dito, sa mga hinirang ang utos di ito nang sila ay ilabas sa bansang Ehipto. So makahulugan talaga yung pagdiriwang na kanila pong ginagawa. Makahulugan din yung mga instrument na kung saan ang Diyos mismo, 'di ba, yung nagturo po sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga ganitong klase ng mga instruments na kanila pong gagamitin sa kanilang pagsamba, kanilang gagamitin sa kanilang buhay, no? Ganito, sabi dito, ang wika na aking narinig. Ganito ang wika na aking narinig. So kung titignan natin from verse 1 to verse 5, ay inaano niya tayo, siniset niya yung mga tao dito in preparation dito po sa verse 6. Kasi bakit bibigyan ng masiglang awitin yung tagapagligtas ng Israel? Bakit i-prepare mo yung iyong sarili para awitan siya with the instrument? Bakit may mga trompeta pa na gagamitin as an instrument to call for everyone, 'di ba, to assemble or to worship, no? Sabi dito, kung may mga buwan sila, 'di ba, na designated ng kanila pong mga holidays or celebration, bakit sinasabi po dito na itong bagay na ito na kanila pong gagawin ay isa pong utos ito at isang batas na ginawa ng Diyos sa kanila? Ano ba yung gagawin ng Diyos? Ano ba yung kaya niyang gawin? Ano ba yung gusto niyang ibigay, 'di ba, sa mga tao? At verse 6, sabi dito, mabigat mong dalay aking inaalis. 'Di ba? Knowing na yung aawitan mo, knowing yung katatagpuin mo, 'di ba, sa araw na itinakda na iyan, knowing na ito ay batas at ito ay utos, no? Tinignan natin kanina,
batas ng Diyos at utos ng Diyos na yung pag-awit po sa Kanya dapat may kasiglahan. Batas ng Diyos, di ba, utos ng Diyos na sa pag-awit dapat may kagalakan. No? So, titignan natin, bakit? No? Ano ba yung kayang gawin ng Diyos na ito? Sabi dito, mabigat mong dalay aking inaalis. Ang hirap kaya ng may dinadalang kabigatan, 'di ba mga kapatid? Kahit naman sa physical na na buhay, 'di ba ng isang tao, kapag mabigat po yung kanyang dala, naranasan na po ba ninyo 'yon, yung nagbuhat kayo ng napakabigat, no? Kahit lang 'yan, kahit malapit lang yung yung pupuntahan mo, pero kapag mabigat yung dala mo, nakakatanggal yun ng lakas, no? Nakakahingal yun, no? Nakakapanghina yun, no? Alam mo yun, yung talagang nakakauhaw yun, yung magdadala ka ng napakabigat na bagay. Lalong-lalo na, 'di ba, kapag may mga suliranin, may mga problema ang tao, ang bigat-bigat din sa kalooban, no? Ang bigat-bigat ng pakiramdam, no? Hindi ka makatulog, 'di ba? May mga hindi makakain, may mga ganun, no? May mga pumapayat, may mga tumataba din kasi ginadaan sa pagkain, 'di ba, yung kanilang mga problema. Pero may kabigatan, napakabigat, at isang napakagandang regalo, isang napakagandang invitation ng Diyos na ito, na sabi niya kung lalapit ng isang tao, 'di ba, sa kanya, kung pupunta siya sa araw ng pagdiriwang na yan, na ang Diyos mismo yung nagtakda, kung magbibigay siya, 'di ba, ng awitin ng may kasiglahan, no? Kung magbibigay siya ng kanyang awitin na may kagalakan, kanino? Hindi sa kung kani-kanino, kundi sa Diyos ng Israel. Sabi niya, yung bigat na kanyang dinadala, sabi niya dito, aking aalisin. Aking aalisin. Diba, naranasan na po ba natin yon, na kapag tayo po ay umaawit na sa Panginoon, nawawala yung ating yung ating burdens, nawawala yung ating nararamdaman, 'di ba, na hindi maayos, no? Kapag napu-pour out na po natin through songs, 'di ba, yung lalo na kung ito po ay pagpupuri sa Panginoon, kasi kung nakaset na yung mind, 'di ba, ng isang tao na umaawit siya dahil meron po siyang inaawitan na kanyang tagapagligtas. At ang tagapagligtas niya na ito, na kanyang inaawitan, ay, sabi dito, nag-aalis ng mga mabibigat na dalahin. Ang ganda nun, nakita po natin na ito ay kaloob ng Diyos. No, hindi mawawala yung bigat na nararamdaman ng isang tao kung hindi siya pupunta doon sa pagtitipon, di ba? Hindi mawawala yung bigat na kanyang nararamdaman kahit nandun siya sa pagtitipon, kung wala namang kasiglahan, di ba, yung kanyang ginagawa, di wala din pakinabang, So sabi niya dito, una sa lahat na pwedeng gawin ng Diyos, pwede po niyang tanggalin, alisin ang mga mabibigat na dalahin. Sinong Diyos lang talaga yung katulad niya? Diba, yung mga Diyos-Diyosan, hindi nag-aalis yun ng bigat Diba? Sila pa nga yung dinadala. Sila pa nga yung nagbibigay ng kabigatan, diba? Kasi dinadala sila ng tao. Pero itong Diyos na ito, sinasabi niya na, ako yung mag-aalis ng mabigat mong dalahin. Na mabigat mong dalahin. Ano pa? Sabi dito, ikaw ay iibsan sa pasan mong labis. Kaya pala,
Kahit sa New Testament, sinabi din ng Panginoong Jesus, di ba? Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Siya lang kasi yung po pwedeng magtanggal eh. Diba? Siya lang, pwedeng gawan mo ng paraan, diba, na matanggalan ang iyong kabigatan kasi mostly ganyan ang ginagawa ng karamihan, diba? Gusto nilang makalimot sa kanilang mga problema, kaya naghahanap sila ng kanilang paraan. No? Yung iba ay nambababae, yung iba ay nanlalalaki, yung iba ay nagdodroga, mga ganun ba? Yung iba ay naglalasing, yung iba ay nagbibisyo, kung ano-ano pa yung iba ay talagang walang taros ang pagsasaya kung kani-kanino sila sumasama, yung iba ay ano pa yung mga gimmick, di ba yung mga ginagawa? Kasi gusto nilang maibsan, gusto nilang matanggal yung kabigatan. Pero ang nakikita po natin doon, hindi naman nagtatanggal, di ba, ng kabigatan. Yung mga bagay na alam minsan ng tao kung paano maibsan yung kabigatan, di ba, na kanyang nararamdaman. Lalo pa nga itong nadaragdagan. Lalo pa siyang nagkakaproblema. Kasi kung sa pangangaliwa, di ba, kung sa pakikiapid niya gagawin, di ba, yung kabigatan na kanyang nararamdaman, lalo pa siyang magkakaroon ng mga panibago ulit, di ba, na mga problema. Kaya sabi ng Panginoon, no, sabi niya, sa akin ka lang lumapit. No? Yung utos ko, sundin mo. Yung batas ko, gawin mo. No? Kahit yung pag-awit mo sa akin, bigyan mo ng kabuluhan. Bigyan mo ng kagalakan. Kasi, kaya kitang tulungan. No? Kaya kong tanggalin yung mabigat mong dalahin. Sabi niya, kaya kong ibsan yung pasan mong labis. No? Yung pasan mong labis. No? Ang ano lang diyan, ang susi lang niyan, sinasabi po ng awitin lumapit ka sa akin, no? Lumapit ka sa akin, pumunta ka sa pagtitipon, no? Kapag narinig mo yung call, sabi niya, pumasok ka, sumama ka doon sa assembly, no? Kasi gusto kitang tulungan, no? Gusto kitang abutin, no? So ganun po yung nakikita natin ng binabanggit ng awitin na ito. Ano pa? Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Hindi ba natin alam, di ba, yung lahat ng mga detalye kung paano po tayo tinutulungan po ng Panginoon. But knowing na hanggang sa ngayon, nakastand pa rin po tayo, alam natin that the hand of God is there. No, iniligtas kita. Sabi niya, ang Israel, iniligtas kita, Israel, no? Sa gitna ng hirap, ang hirap ng dinanas mo. 'Di ba sa Ehipto? Kaya nga nung tumawag ka sa akin, kita'y tinulungan. Iniligtas kita na laban sa mga makapangyarihang mga bansa, laban sa mga makapangyarihang mga tao. Ako yung nagligtas sa iyo. So what will be your response? What will be your response kapag ganito po yung ginawa ng tao? Nagbigay siya ng kaligtasan, 'di ba, sa iyo. Ito ang Diyos na ito, siya po yung nagligtas, no, sa kanila, no, sa lahat ng hirap, 'di ba, na kanila pong pinagdaanan. Ang dami nilang hirap sa desert lang, ang dami nilang hirap. Lahat ng mga reklamo nila tinugon ng Diyos, pero patuloy pa rin sila, 'di ba, sa pagrereklamo. Ano pa? Sinakluluhan ka nang ikay tumawag. Sinakluluhan ka nang ikay tumawag. Alam mo yon, laging 24/7 ang opisina, 'di ba, ng Panginoon para sa kanila. Sa tuwing tatawag sila, itinutugon po sila, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, tinugon din kita sa gitna ng kidlat. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Sinubok kita sa batis ng Meriba. Wala silang tubig,
'Di ba? Problema 'yan kapag ikaw ay nasa disyerto. Pero 'di ba, nagpabukal ang Diyos ng tubig upang sila ay may mainom, upang meron po silang magamit sa kanilang pananatili sa disyerto. Sa Sinai, anong ginawa din ng Panginoon? Binigyan sila ng batas. Binigyan sila para hindi po sila kung saan-saan lang titingin ng mga batas sa kanila. Kung saan-saan lang sila kokopya. Sa mga bansang daraanan nila, hindi na sila mangungopya pa. Kakaiba yung mga batas na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito yung mga batas na talagang magpapabuti sa kanila. Tinugon kita, sabi dito, sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis ng Meriba. Kapag verse 8, kapag nangusap, ako'y inyong dinggin. Kapag nangusap, ako'y inyong dinggin. Bakit? Kasi nga, di ba? Dito sa verse 6 to 8, sinabi na niya yung kaya niyang gawin. Kaya kong pag-aanin ang inyong mga dinadala, kaya kong ibsan ang inyong mga pinapasan, kaya kong iligtas kita. Diba, sa gitna ng hirap, kaya kitang sakluluhan, kaya kitang tugunin. Kahit naman sinubok kita, i-provide ko naman yung iyong mga pangangailangan. Hindi ba naman enough yung mga bagay na ito para ako ay inyong dinggin? Kapag ako ay nangusap, sabi ng Diyos sa kanila, kapag ako'y nangusap, ako'y inyong dinggin. Tayo nangungusap tayo madalas sa mga tao. Invite tayo ng invite, encourage tayo ng encourage. Alam mo minsan, nakakasama lang din talaga ng loob. Kasi 'di ba, yung mga ginagawa mo mabuti naman. Mabuti naman yung cost mo. Mabuti naman yung nais mo, Pero madalas, 'di ba, we are rejected, na-feel natin, 'di ba, yung mga rejection, especially when it pertains to the ministry, when it pertains to the Lord, Pero patuloy pa rin tayo, 'di ba, sa pangungusap, So we can understand, we can feel the feeling, na kapag nangungusap po tayo, kasi wala namang nangungusap, 'di ba, alam mo yon, diktador, diba? Diktador ka na kaagad, sabi dito, kapag ako'y nangungusap, sabi niya, ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos na mismo yung nangungusap, di ba, sa kanila. Yung Diyos na ito, siya yung nagligtas, binanggit na niya dito, di ba, yung lahat ng mga hino-offer niya, di ba, na gawain, na gagawin, sa kanila. And ang Diyos na ito ay nangungusap ng pandinig, sa kanila. At sabi niya, ano yung pangungusap mo, o Diyos? Sabi niya dito, ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat yukuran. Yung letter ng Diyos-Diyosan is small letter D yon, small letter D, Kasi yung mga Diyos-Diyosan na ito, yung mga dinudiyos ng ibang mga bansa na sa tingin nila makapangyarihan, huwag mong paglingkuran. Huwag mo silang yukuran. Huwag mo silang yukuran, Huwag mo silang yukuran, yung yukod ka ng yukod, papasok ka doon sa kanilang teritoryo, tapos yukod ka din ng yukod, di ba? Respeto. Pero sabi ng Diyos, di ba? Huwag mo dapat yukuran yung mga yon. Huwag mo dapat silang paglingkuran. Kasi wala naman silang ginawa Wala naman silang ginawa kahit sa history. Ano bang ginawa nila? Wala.
Saan ka nakakita ng isang Diyos-Diyosan, di ba, na siyang nagligtas ng buong sanlibutan? Wala namang ganon. Di ba? Yung mga dinudiyos ng mga tao, no, na sinasabi nila na ito yung Diyos ko. Di ba? Kaya ko iniingatan, kaya ko dinadamitan. Wala naman yun ginawa. Magdamit nga ng sarili niya, hindi niya kaya. Di ba? Magdala nga ng pagkain niya, hindi niya kaya. Paano ka naman niya pakikinggan? Paano naman siya makakatulong? Di ba? Pero sabi ng Lord, ako yung gumawa ng lahat, no? Sana sa akin kayo makinig, no? Sino ba itong Diyos na ito? Sino ba yung Lord na nangungusap sa kanila, no? Sabi dito, ako ay si Yahweh. Ako ang Diyos mo. So meron akong pangalan, no? Ako yung Diyos, capital letter D. Ako yung Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkaing gustuhin, ibibigay ko sa iyo. I can provide, 'di ba? Yung gusto mong pagkain, kaya kong i-provide, no? Kaya kong ibigay sa iyo kung ano yung gusto mo. Ako si Yahweh, ako ang Diyos mo. Huwag kang maglilingkod, huwag mong yuyukuran yung ibang mga Diyos kasi meron kang Diyos at ako yun. Ako si Yahweh. Sabi niya, kaya kung may ibang mga pangalan maliban dito, hindi yun si Yahweh, no? Yung pag sinabi mong Yahweh, hindi siya yung si Molek, no? May mga ganun na sinasabi po nila na si Elohim daw, siya rin daw si Allah. Paano nangyari yun? Sa pangalan pa lang hindi na sila magkaparehas, no? Sa mga katuruan na lang hindi rin sila magkaparehas, no? Paano mo sasabihin si Elohim at saka si Buddha iisa? Hindi naman yun ganon, no? Magkaiba naman yung mga dinudiyos na ito, no? Yung Diyos na tunay at yung mga dinudiyos na hindi tunay, no? Meron siyang pangalan, no? Ito yung kwento ng Diyos na tumubos sa kanila sa Ehipto at nagbigay ng kanilang makakain kahit yung mga gusto po nilang kainin, no? Verse 11, sabi dito, ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Nasubukan na ba ninyong hindi mapansin? Diba? Hindi maganda yung feeling, no? Yung babaliwalain ka. Ganun po yung ginawa ng Israel sa Diyos nila, no? Ngunit ang bayan ko hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Aawitin mo ito, di ba? Sila mga Israelita, aawitin nila ito. Ito yung kanilang kwento, di ba? Ng kanilang ng kanilang relasyon sa kanilang Diyos, no? 12, sa tigas ng puso aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Yung gusto nilang sundan, no? Kaya sabi dito, sa tigas ng kanilang mga puso, hinayaan ko na sila na sundin nila yung kanilang mga sarili, kung ano yung kanilang gusto. At madalas naman mga kapatid, di ba, kapag binibigay lahat ng mga gusto, hindi naman napapabuti yung tao Kahit naman yung gusto niya ng taba gusto niya ng ganito, sige bigay yung taba hanggang sa, alam mo yon, hindi naman mapapabuti yun di ba? Kung ibibigay lahat yung gusto. So, sabi ng Lord, kasi ang tigas ng puso nila. Kaya sabi dito, aking hinayaan ng sarili nilang gusto siyang sundan. Okay? Para makita mo kung ano yung kaibahan, di ba, ng merong kang Diyos na kinikilala at ng hindi. At nakita rin naman nila yun, di ba? Na nung sila ay pinabayaan, gawin nila kung ano yung gusto nila,
tapos hindi naman naging maganda yung kinahinatnan, balik sila ulit sa Diyos, di ba? May mga bumalik sa Panginoon, humingi ng tawad, meron din naman yung nanisi pa, di ba, sa Panginoon. Bakit mo kami pinabayaan? Mga ganun, no, na natagpo. Kasalanan ulit, di ba, ng Diyos. Ano ba yung hangad mo, Yahweh? Sabi dito, ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Kung diktador lang siguro si God, di ba? Paano naman yun? Na magiging, ano din kaya, magiging masaya rin kaya, di ba, kapag ang ruling, di ba, ng Panginoon is yung pagiging diktador, di ba? Parang hindi naman yun nagpapakita, di ba, ng kanyang love at ng kanyang grace kapag ganun po yung kanyang mercy, di ba? Kapag ganun po yung nangyari. Pero saan ka nakakita ng ganitong klase, di ba, ng Diyos na hindi kanya pinipilit, pero pinapakita niya yung lahat ng kaya niyang gawin. Pinapakita niya yung kabutihan niya, pinapakita niya yung kadakilaan niya. Diba? Pinapakita niya yung mercy niya sa tao, no? At yung kindness, sabi nga, 'di ba, ng kanta, yung kindness leads me to repentance. Kapag nakita talaga ng tao 'yon. Kaya nga kapag tumitingin tayo sa Panginoon, ang tinitignan po natin kung gaano siya ka-kind, 'di ba? Kung gaano siya kadakila. Kasi sino ba naman tayo, 'di ba, na pagtsatsagaan, 'di ba, ng Panginoon? Sino tayo para tingin ng Diyos sa kung nasaan tayo ngayon? Naalala natin, mga simpleng mga mamamayan lang din naman tayo, mga simpleng mga tao, pero pinagkalooban ng opportunity ng Panginoon na makita mismo ang kanyang bansa sa layo ng ating nilakbay. It is really a privilege, di ba, mga kapatid, no? Grabe lang talaga siya mag-demonstrate, di ba, ng kanyang pag-ibig, di ba, sa atin. Saan mo naman akalain si Ninglor na magiging Canadian citizen, di ba? Makukuha pa niya yung buo niyang nandun pa sila, di ba, ng buo niyang family, no? Hand yun lahat, di ba, ng Panginoon para makita ng bawat isa po sa atin, di ba, yung kanya pong kindness. Kasi kung hindi tayo minahal ng Panginoon, saan na tayo kaya ngayon? Nasaan na kaya yung buhay natin ngayon, no? Sabi dito, ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Kung ganito rin lang pala, 'di ba? Yung gagawin po ng Panginoon na siya mismo, hindi niya sinabi dito ang kaaway nila ay lulupigin nila, 'di ba? Pero sabi niya dito, ang kaaway nila ay aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. So meron silang defender. Meron silang tagapagligtas. Bakit sila magwo-worry? Subukan nilang makipag-alyansa, 'di ba, sa nakaraan? Ang dami-daming mga alyansa yung kanila pong mga ginagawa, yung mga laro po nila sa politika. Hindi natin yun naiintindihan, 'di ba, yung mga laro nila sa politika. Pero kung tayo manonood sa mga, kasi ang mga Korean magaling sila sa mga sa mga ganyan, no, yung mga film nila about a king, yung mga ganon. Makikita mo kung papaano po nila laruin. Game ang tawag nila, 'di ba, laro. Kung papaano nila laruin, 'di ba, yung kanilang mga laro, 'di ba, sa politika. Meron diyan na akala mo talagang magkaaway pero magkakampi naman pala, no? At minsan yung mga magkakaibigan, sila naman pala yung mga totoong mga magkakaaway, no? May mga ganon, no, na natagpo kahit sa kapanahunan po natin ngayon. May mga ganyan pa rin na it's the same tactics, 'di ba?
na ginagawa kasi parehas lang naman ang mindset, 'di ba, ng mga tao, no? Paano sila makasurvive, 'di ba, sa kanilang mga career or sa kanilang mga political na career. Pero sabi dito, it is a very good thing to know na makita po natin, hawak ng Lord lahat kahit yung mga kaaway natin, no? Kahit yung mga kaaway nila, no? Siya po yung lulupig, siya yung lilipol, 'di ba, sa kanila. Silang namumuhit sa aking napupuot ay magsisiyo ko sa laki ng takot, no? So do not worry. Sabi niya sa mga napupuot sa akin, no? Gusto kitang ipagtanggol, Lord. Ganyan ang ginagawa ng iba, 'di ba? Kaya sila pumapatay kasi pinagtatanggol nila yung kanilang dinidiyos. Pero sabi ni Yahweh, itong Diyos na ito na ating kinikilala at sinasamba, sabi niya, kaya kong ipagtanggol yung aking sarili. Kasi yung mga namumuhi at napupuot sa akin, magsisiyo ko sila. 'Di ba? Sa laki ng takot. Sabi ito, ang parusa nila ay walang pagkatapos. Ako yung magbibigay sa kanila, 'di ba, ng kanilang kaparusahan na hindi matatapos. Grabing warning yun sa mga namumuhi at napupuot sa Panginoon. Ngunit, sabi ito, ang mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. Hindi yung mga sira, hindi yung mga bulok, 'di ba, yung ibibigay ko sa inyo. So it is an offer, a good offer lang talaga, 'di ba, sa kanila, no? And knowing this, mga kapatid, 'di ba? Yung kapag nag-offer naman talaga yung Panginoon, ano ba yung in-offer niya na hindi po natin nagugustuhan sa kanya? Meron po bang ganon na nag-offer ba siya ng hindi magandang bunga ng trigo? Diba, lahat naman ng in-offer niya, alam mo, sinira lang ng tao. Ang tao mismo yung sumisira. Nag-offer siya ng magandang kagubatan. Diba? Para magkaroon ng fresh air. Ang mga nilalang, anong ginawa ng tao? Sinira niya. Nag-offer siya ng napakagandang karagatan. Anong ginawa ng tao? Diba? Sinira din niya. Hanggang nandyan yung tao, nandyan lagi yung panira. Pero kung titignan natin, kumpleto ang ang mundo na ibinigay ng Diyos, 'di ba, sa atin. Maganda, maayos. Inayos na niya ito bago pa niya lalangin, 'di ba, yung tao. Kaya lahat ng mga mabubuting mga bagay, ito po yung ino-offer niya, 'di ba, sa tao. Dahil nga pinagharian na ng kasamaan na nakadestined na yung mundo na ito for destruction. Sabi ng Lord, alis muna ako. Sabi niya, pupunta ako doon. Ihahanda ko yung lugar, 'di ba, para sa inyo. Babalik ako, kukunin ko kayo at dadalhin ko kayo doon sa lugar na ipinangako ko sa inyo. So meron pa ring ang Lord pa rin yung nagplano. 'Di ba? Ang Lord pa rin yung may best na offer. Sabi niya dito, yung mabuting bunga nitong trigo, yung trigo, yung kinabubuhay ninyo, 'di ba? Ito yung kinakain ninyo. Hindi kayo makakasurvive kung walang trigo sa kapanahunan na nila. Ang siyang sa inyo ipapakain ko, sabi niya, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Lahat ng gusto ninyo, 'di ba? Ako lang yung pwedeng magbigay noon. Gusto niyo ng masarap na pulot? Okay, bibigay ko sa inyo. Gusto niyo ng mabuting bunga ng trigo? Sabi niya, sige, ipapakain ko ito sa inyo. Kasi just imagine na lang, 'di ba, mga kapatid? Kung hindi naman talaga nagwo-work ang God, paano naman tayo magkakaroon ng ating kakainin? No? Kung hindi pa sisikatin yung araw, kung hindi tayo bibigyan ng ulan, no? Kung puro na lang lindol yung nangyayari, 'di ba, sa paligid, no? Wala naman tayong wala tayong ikabubuhay. Nabubuhay lang talaga tayo sa grasya, 'di ba, at biyaya ng
Panginoon. So, yun po mga kapatid ang ating lesson at Erev Tov po. Ita-type ko na lang yung ating question. Inainin pa.